Posibleng mataas ang singil ng kuryente hanggang Hunyo ayon sa grupo ng electric cooperatives. Mahal kasi ang bentahan ng kuryente dahil sa mga red at yellow alert. At ang Pag-asa naman, idineklara na ang simula ng tag-ulan. Saksi, si Maki Pulido. Pinaghirapan ng mga guro pero sinira ng ulan ang mga module at lesson plan na ito sa Dalahican Elementary School sa Lucena City. Nabasa pati isang printer at mga libro. Nag-iwan din ng makapal na putik ang bagyong Aghon, kaya puspusa ng paglilinis ng mga guro. Nagsilbi evacuation center ang paaralan sa mahigit 1,000 residente. Humihingi ng tulong ang mga residente habang ang mga guro humihiling ng school supplies na magagamit sa pasukan. Nakalabas na ng PAR ang bagyo. Kasunod niya na yung opisyal na deklarasyon ng Pag-asa na simula na ng tag-ulan. At dahil sa mataas na tsansa ng La Nina sa Hulyo hanggang Setyembre, mataas din ang tsansa ng mas maraming pag-ulan lalo na sa huling bahagi ng taon ayon sa Pag-asa. Umulan kanina sa Camarin, North Caloocan at sa Quezon City kaninang madaling araw. Ang mga pag-ulan naman sa Batangas City ang nakikitang dahilan kaya lumambot at gumuho ang lupa sa tabi ng Batangas, Tabangaw, Lobo Road. Natapyas ang bahagi ito ng bundok at humambalang sa kalsada. Walang nasaktan pero nag-abiso ang DPWH na gumamit muna ng alternatibong daan. Naapektuhan din ng bagyong Aghon ang mga planta ng kuryente. Ilan sa mga ito ang hindi pa rin online hanggang ngayon. Meron ding mga plantang matagal nang naka-forced outage. Kaya nagka-red alert at yellow alert ulit sa Luzon, yellow alert o kulang naman sa reserbang kuryente sa Visayas. Sa tuwing naririnig daw ni Lolo Benjamin sa balitang tungkol sa mga red at yellow alert, nag-aalala siya para sa susunod na electric bill. Dahil kulang po ng supply ng power, tataas na naman ang bayarin sa kuryente, di panibago. Gastusin na naman. Nag-aalala maging asosasyon ng mga electric cooperative. Ang mga red at yellow alert kasi nagdudulot ng mataas na bentahan ng kuryente sa spot market. Kaya maaaring mataas pa rin ang singil sa kuryente ng ilang electric cooperatives nitong Hunyo. Dahil mataas po yung cost sa market ngayon, which will be billed to the consumers this June. So, asahan po nila na mataas po talaga sa June. May information dissemination campaign daw ngayon ng ilang electric cooperatives para ipaintindi sa kanilang mga miyembro na ito ang dahilan ng pagtaas ng generation charge. Ang Department of Energy naman nagsimula ng mag-inspeksyon ng mga plantang matagal nang di makapag-supply ng kuryente. Ang isang planta taong 2022 pa naka-forced outage habang dalawa naman ay noong nakaraang taon pa. Hindi raw paninita ang pakay ng DOE kundi para makumpirma kung ang nireport na sira ang totoong dahilan ng pagtigil ng planta. Hindi kami regulatory body. Sa halip, kaya kami umiikot ay para malaman namin kung paano yung progreso ng kanilang pag-repair. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.